tanghali po. Salamat sa pagkakataon na binigay niyo po sa akin upang tayo po ay makapag-aaral ng salita ng Diyos. Konting minuto lang hiningi ko po sa inyo para magbigay pansin sa salita ng Diyos, sa pangangaral, pagpipreach, pagpipray, at pagbibigay puri sa Panginoon ngayong araw na ito. Amen? Kaya salamat po sa inyo. Mag-pray muna tayo bago magsimula ang lahat. Yuko natin ang ating ulo, pikit ang mata, lumapit tayo sa Panginoon. Dakilang Diyos, salamat Lord sa pagkakataon na binibigay niyo po sa amin na araw-araw. Itong araw na ito ay regalo galing sa inyo at kinikilala po namin kayo bilang Panginoon Diyos at tagapagligtas ng aming kaluluwa. Dakilang Diyos, salamat Lord sa magandang balita sa pagkakatawang tao ng Panginoong Jesucristo upang siya po ay mamatay sa isang krus, ibuhos ang kanyang dugo para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Kaya dakilang Diyos, sa pangalan ng Panginoong Hesus, kami po ay lumalapit sa inyo at humihingi ng biyaya at basbas at blessing galing sa inyo, Lord, na hindi kayang iabot ng sinumang tao, Lord. Ganon din, Lord, ang kapayapaan at kaginhawaan, Lord, na aming hinahangad at sagot sa aming mga pananalangin at inyong blessing po sa inyong mga salita ngayong umagang ito. Handa po kaming makinig sa banal na Espiritu Santo ng Diyos at nawa, Panginoon, kami po ay magbago. Bigyan niyo po kayo ng bagong isip, bagong pananaw, bagong buhay. At ito po ay maging tinapay ng aming kaluluwa. Sa araw na ito, Lord, yung inyong biyaya ang aming hinihingi. At pinagpipray po namin ito sa ngalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. And amen. So, ang pag-aaralan natin ngayon ay matatagpuan sa aklat ng Genesis chapter 2. Genesis chapter 2. So, sa Genesis chapter 1, yan ay patungkol sa paglikha ng Diyos ng lahat. Genesis chapter 1. Yung Genesis chapter 2, eto naman ay parang karagdagan lang o paglawak lang ng paksa ng chapter 1. So kung yung chapter 1 ay paglikha ng Diyos ng lahat, ang chapter 2 ay mga detalye ng unang linggo ng paglikha ng Diyos ng lahat. At may tatlong detalye dito. Una, yung institute o yung pagtataguyod ng Diyos ng pagsamba sa Sabat. Pangalawa, yung paglikha ng Diyos sa tao, kay Adan, kay Eva. At pangatlo, ang tungkulin nila bilang mag-asawa doon sa Garden ng Eden o yung Garden of Eden. So yan yung laman ng chapter 2. Tatlong parte yan. Pero ngayon, titingnan lang natin yung unang parte, Genesis chapter 2 verse 1 hanggang 3. Yan lang muna tayo. At ito ay patungkol sa pag-institute o paglaganap o pagtaguyod ng Sabat o yung pagsamba ng Diyos sa isa sa lahat ng linggo, sa isang araw sa isang linggo, ay dapat tinataguyod ng tao ang pagkakilala sa Panginoong Diyos at pagtigil sa pagtatrabaho at paglingkod at magbigay pasasalamat at pagpupuri sa Panginoong Diyos. Biro mo, hindi tayo robot. Akala natin robot tayo, lalo na kung mas bata ka. Sa isip ng bata, walang patid. Walang day off. Kung gusto mo, buong linggo, sige, kayod, trabaho, di kaya magligaya. Man, or whatever, magligaya, magsaya. Pero, sisingilin naman tayo ng katawan, sisingilin naman tayo ng Panginoon. So, dito natin makikita na may tinaguyod ang Diyos na isang araw na dapat tigilan natin ang pagtatrabaho at magbigay pansin talaga tayo sa Diyos. Now, sa Genesis chapter 2, ito yung tinatawag na Sabat. Maaaring sabing Sabado sa Tagalog. At lahat ng mga patriarko
si Abraham, si Isaac, si Jacob, si Joseph, si Moses, si Aaron, si Joshua, lahat ng mga lumang tipan at mga Hudyo ay kumikilala sa araw ng Sabado, na kung saan ang Diyos ay naglikha ng lahat ng mga bagay sa loob ng 6 na araw, nagtrabaho ang Diyos, naglikha ang Diyos ng lahat. Subalit pagdating sa ika-7th day, ika-7 na araw, ay pinigilan ng Diyos ang paglikha ng lahat, tumigil siya at nagpahinga siya, at yung araw na yun ay binasbasan ng Diyos. At malamang talaga yan ay Sabado. Ngunit sa bagong tipan, bilang Kristiyano, ang nagtrabaho para sa atin ay ang Panginoong Jesucristo. Siya ay namatay sa krus, binuhos niya ang kanyang dugo. Siya ay nilibing, at pagkatapos ng 72 hours ng pagkalibing, 3 araw, 3 gabi na siya ay nasa libingan, siya ay bumangon na maguli at tumigil na doon ang gawa o ang paglikha ng ating kaligtasan. Hindi paglikha ng lahat ng mga bagay katulad ng Diyos Ama sa lumang tipan, pero ang paglikha ng mas dakila pa kaysa sa paglikha ng lahat ay ang ating kaligtasan. So ang Diyos ay hindi lamang Creator, siya rin ay Savior. At walang kwenta ang creation kung wala ka munang salvation. So hindi ka talaga buhay kung ang buhay mo ay physical lamang. Pero kung kilalanin mo si Jesucristo bilang iyong Panginoon Diyos at tagapagligtas, siya ang gumawa ng lahat ng gawain patungkol sa kaligtasan, at kung ikaw ay magsisi at tumanggap sa Panginoon, siya ang magiging para sa iyo ang katapusan at pahinga ng kaluluwa. Kaya nung siya ay nilibing at muling nabuhay, anong araw siya nabuhay? Linggo. Yes. Linggo. Kaya sa Kristiyano, ang araw ng pagsamba at pagtigil ng pagtatrabaho, pagbigay pansin sa Diyos, pananalangin at prayer, at pasasalamat ay Linggo. Katumbas sa Sabado ng mga Hudyo ng kapanahunan ni Abraham, Isaac at ni Jacob. So ang Diyos ay naglikha ng 6 na araw at tumigil sa ika-7 na araw. At ang Panginoong Jesucristo ay gumawa ng kaligtasan ng lahat ng sangkatauhan, at siya ay bumangon na maguli noong Sunday. Kaya, whether lumang tipan o bagong tipan, walang pagkakaiba, meron talagang araw na dapat tayong nilalaan para sa pagsamba sa Diyos. At sa tutusin, kahit anong araw ang piliin mo, mainam na huwag tayong magbigay pansin sa mga bagay na pansamantala, bagkus magbigay pansin sa Panginoong Diyos. Ngayon bilang Kristiyano, ang kinikilala namin ay Linggo, araw ng Panginoon. Pero mamili ka ng araw at pagsikapan mo na kilalanin ang Panginoong Jesucristo sa iyong buhay at magbigay pansin. So ngayon, anong araw ngayon? Today is Monday. Pero pwede ba natin gawing sagrado ang Monday at magbigay pansin sa Panginoon? Pwede naman. Amen? So, anumang araw, anumang oras, maaari naman tayong lumapit sa Panginoon dahil kay Jesucristo at manalangin at magbigay pasasalamat at pagpupuri sa Diyos dahil sa kanyang kabutihan sa atin. So, ang mahalaga, tayo ay magbigay pansin sa Panginoon. Amen? Okay. So, Genesis chapter 2, verse number 1. Verse 1, 2, and 3, ang sabi ng Bible, nangyari ang langit at ang lupa, at ang lahat ng mga bagay sa mga iyon. Nang ikapitong araw, ay natapos ng Diyos ang gawain ng kanyang ginawa, at nagpahinga siya ng ikapitong araw mula sa lahat ng gawaing kanyang ginawa. At binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ginawang banal, sapagkat ang araw na iyon ay nagpahinga ang Diyos sa lahat ng gawain na kanyang ginawa.
So ito yung tatlong bagay na makikita natin sa verse 1, 2, and 3. Una sa lahat, makikita natin ang kumpletong nilikha ng Diyos. Ang lahat ng ginawa ng Diyos. Sabi ng Bible, nangyari ang langit at ang lupa at ang lahat ng mga bagay na nasa mga iyon. So tinapos ng Diyos ang paglikha ng langit at ng lupa at ng mga halaman at ng mga hayop at ng mga tao. Nilikha ng Diyos ang lahat at pansinin ang tawag sa kanila ng Bible ay ang mga hukbo ng Diyos. Ang mga hukbo ng Diyos. So hindi lamang yung mga nakikita natin ang nilikha ng Diyos, meron din tayo mga hindi nakikita na nilikha na rin ng Diyos, ayun naman yung mga anghel. Sila rin ay kasama sa mga hukbo ng Diyos. So hindi lang mga hayop o insekto, hindi lang mga tao, kundi pati na rin ang mga anghel na hindi natin nakikita. Sila, lahat tayo ay hukbo ng Panginoon. O nasasakop tayo ng Panginoon. Siya ang commander. Siya ang general. At lahat tayo ay nasasakop sa Kanya. Kaya hukbo ang tawag dito ng Bible. Sa Daniel chapter 4 verse 25, ang sabi ng Bible, siya ang kataas-taasan na namumuno sa kaharian ng tao, ng mga tao. Ang Panginoong Diyos ay ang kataas-taasan na namumuno sa kaharian ng tao. Ano man ang gobyerno natin, ano man ang sistema ng gobyerno natin, ang Panginoong Diyos ay kataas-taasan at namumuno sa kaharian ng lahat ng tao. Amen? So dapat, nararapat lamang na magbigay tayo ng pansin at parangal at pagpupuri at pasasalamat sa Panginoong Diyos dahil lahat tayo ay sakop sa Kanya. So, yun ang unang natin dapat makita. Lahat ng kalangitan, lupa, halaman, hayop, tao ay nasasakop ng Panginoong Diyos. Pansinin natin ang kaayusan ng lahat ng mga bagay. Pati pagsikat ng araw, paglubog ng araw, pagsabi ng gabi, pagbalik ng umaga, lahat ay may kaayusan. Ang distansya ng araw sa lupa, ang distansya ng buwan sa lupa, lahat ay may kaayusan, may disenyo, at nagpapakita ng karunungan at kaalaman ng Diyos. So pansinin natin, hindi lang ang karunungan at kahusayan at kaayusan ng lahat ng bagay, pati na rin ang kapangyarihan ng Diyos. Siya ang Panginoon ng mga hukbo. Ayon sa Biblia, 235 times mababasa mo ang titulong Panginoon ng mga hukbo. 235 times sa Bible. So ibig sabihin talagang siya ang namumuno sa lahat at nag-aayos ng lahat. May isang verse sa Ecclesiastes chapter 3 verse 14. Gusto kong basahin sa inyo. Ecclesiastes chapter 3 verse 14. Ang sabi ng Bible, nalalaman ko ng anumang ginawa ng Diyos ay mananatili magpakailanman, at walang bagay na maidadagdag doon o anumang bagay na maaalis. Gayon, ang ginawa ng Diyos upang ang tao ay matakot sa harapan niya. So, lahat ng ginawa ng Diyos ay mananatili. Pero, hindi ho tayo dapat maging komportable na nananatili ang kapanahunan, bukas sisikat din ang araw, gano'n, or so on and so forth. Hindi po ang totoo, may katapusan din po ang lahat. Pati rin ang hiram natin na buhay ay may katapusan din. At grasya ng Diyos kung bigyan natin pansin at isip ang huling wakas ng ating kaluluwa. So maaari ngayon ay isang araw ng grasya na ibinibigay sa atin ng Diyos upang magbigay pansin sa kung ano ang magiging hinatnan ng ating kaluluwa sa dulo. Pagharap natin sa isang Diyos na hukom at hatol, nawa humarap tayo na hindi nag-iisa, pero katabi natin ang ating tagapamagitan, ang ating tagapagtubos, ang ating tagapagligtas. Yan ay ang Panginoong Hesukristo. So siya, ginawa niya ang lahat upang ang lahat ay magkaroon ng takot sa Diyos. Pangalawa, verse number 2, sabi ng Bible, at nang ikapitong araw ay natapos ng Diyos ang gawain
na kanyang ginawa at nagpahinga siya ng ikapitong araw mula sa lahat ng gawaing kanyang ginawa. So ang Diyos ay nagpahinga. Pero hindi siya nagpahinga dahil siya ay napagod. Hindi siya nagpapahinga dahil siya ay kailangang matulog o kailangan mag-regenerate ng energy or whatever. Hindi ho nawawala ng energy ang Diyos, hindi ho siya napapagod. Siya ay nagpahinga, ibig sabihin, siya ay nagsaya. Sa kanyang pagsilip, sa kanyang gawa ng kanyang mga daliri at kamay, binigyan pansin ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha. At siya ay nagpahinga upang ipagdiriwang o magsaya sa mga bagay na kanyang nilikha at sa mga bagay na kanyang ginawa. Binigyan niyang pagtatamasa ang kanyang kilos at ang kanyang gawa. Ang kanyang kapangyarihan ay nagbigay sa kanya ng kanyang kasiyahan. At doon sa kanyang mga nilikha at mga ginawa, makikita ang kaluwalhatian ng Diyos. So kaya siya nagpahinga, hindi dahil siya ay mahina o nangangailangan ng pahinga. No, siya ay nagpahinga upang magbigay pansin sa kanyang kasiyahan, kapangyarihan at kaluwalhatian. So kaibigan, tayo naman, kailangan talaga natin magpahinga. Amen? Magpahinga. Hindi tayo robot. Hindi tayo makina. Tayo ay tao lamang. At nangangailangan din tayo ng pahinga. Pahinga sa buhay, pahinga ng kaluluwa na dapat tayo ay magtiwala sa Panginoong Jesucristo sa gawa niya sa krus ng Kalbaryo upang mabuo ang ating kaligtasan. At kung may magagawa mo na magsisi at sumampalataya kay Kristo, magagawa mo rin magpahinga sa Panginoon. Ang pag-asa ng kaligtasan ay ang pagpapahinga ng kaluluwa kay Jesucristo bilang tagapagligtas. So hindi ko kailangan ang mga ritual o ang mga pananalangin ng kahit sino man dahil ang kaluluwa ko ay nagpapahinga na sa Panginoong Jesucristo. Siya ang namatay, nilibing at muling nabuhay para sa akin. At siya ang nagbuhos ng dugo para ako ay hindi na magbubuhos ng aking sariling dugo para sa aking sariling kaligtasan. Kaibigan, ito ang tunay na pahinga ng kaluluwa na kailangan natin. Kilalanin natin ang Panginoong Jesucristo upang magkaroon ng pahinga ang ating mga kaluluwa, ang ating pag-iisip, ang ating buhay. Kapayapaan at pahinga. Ang dulo nito ay ang Panginoong Jesucristo at siya ang nagdudulot ng mga ito. Hindi pagod, kundi kasiyahan. Ang iyong kaluluwa ba ay nagpapahinga sa Panginoong Jesucristo? Masasabi mo ba, Brother Bill, hanggang ngayon wala pang pahinga ang aking isip, walang pahinga ang aking kaluluwa? Baka ito ay maging araw ng grasya para sa iyo na ngayong araw masasabi mo, Panginoon, pumasok ka sa aking buhay, patawarin mo ko sa aking mga kasalanan, tinatanggap ko si Jesucristo bilang aking Panginoon, Diyos at tagapagligtas. At tunay na ikaw ay magsisi ng iyong mga kasalanan at magbalik loob sa Panginoon. At ito ang maging araw ng pagpapahinga ng iyong kaluluwa sa Panginoon. Pangatlo at panghuli, sa verse number 3, Genesis chapter 2 verse 3, ang sabi ng Bible, at binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ginawang banal, sapagkat sa araw na iyon ay nagpahinga ang Diyos sa lahat ng gawain na kanyang ginawa. So may isang araw ng pagpapahinga upang maglingkod at sumamba sa Diyos. Kinakailangan natin ang araw na ganoon. Sa Kristiyano, ang araw ay linggo, pagsamba, pagpunta sa simbahan, pag-alay sa Panginoon, pag-awit sa Kanya, pananalangin, pakikinig sa salita ng Diyos, at pagsunod sa salita ng Diyos. Pero sa kapanahonan nila Abraham, Isaac, ni Jacob, nung lumang tipan at mga patriarka, ang araw na yun ay ang Sabado.
sapagkat ang Diyos, nilikha niya ang lahat at nagpahinga siya sa araw ng Sabado. Pansinin niyo ang sinabi ng Bible, binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw. So may basbas ang Diyos sa araw ng pagsamba sa Kanya. Maging ito man ay Sabado para sa mga Hudyo o Linggo para sa mga Kristiyano. Hindi ho yan ang importante. Ang importante ito, may araw na binasbasan ng Diyos. Dapat din may araw tayo na binabasbasan natin para sa Diyos. Amen? So kung ang Diyos nagbasbas siya ng isang araw, tayo pa kaya na nilikha sa wangis at larawan ng Diyos, dapat meron din tayong araw na binibigay natin ito sa Panginoong Diyos at binabasbasan natin ito para sa Panginoon. At ganoon binabasbasan din natin ang Panginoong Diyos na siya ang nagtunay na nagbe-bless sa atin. Yan ang tungkulin natin na magbigay pansin sa Panginoon dahil siya ang manlilikha at tayo ay kanyang mga nilikha. Lalo na kung kilala mo si Jesucristo dahil hindi lang siya manlilikha, kundi siya rin ay tagapagligtas. At kung tunay na kilala mo si Jesucristo bilang iyong Panginoon, Diyos at tagapagligtas, talagang dapat basbasan mo yung araw na pinaguyod niya para tayo ay maglingkod sa Kanya at magbigay ng pagpupuri at pasasalamat sa Diyos. So, responsibility ho natin bilang nilalang na kilalanin siya bilang manlilikha at bilang anak ng Diyos dahil siya ang ating tagapagligtas. So, dapat may araw ng pagpapala, may araw ng ginagalang natin ang Panginoon, araw ng pagpupuri natin sa Panginoon. Siyempre ngayon, alam ko medyo limitado tayo dahil sa sitwasyon na ito. Pero wag natin ipagkait gawing araw ng pagsamba itong araw na ito sa Panginoon. Lalong-lalo na, parating na ang 2025. At hindi tayo papasok sa 2025 na bitbit natin yung mga luma at bulok na ugali. Amen. Pakawalan, kalimutan, alisin, lahat ng masasama upang magbigay pagpupuri at pasasalamat sa Panginoon na nagbasbas ng isang araw at nagpahinga sa isang araw upang tayo ay magkaroon ng gabay at tayo ay matutunan natin na magbigay rin ng isang araw sa Panginoon. Ginawa ito ng Diyos para sa ating gabay at ginhawa. So kung kailangan mo ng ginhawa sa buhay mo, matuto ako na magbigay ng araw sa Panginoon. Salamat sa pakikinig ninyo sa salita ng Diyos. Mag-pray tayo, yuko natin ang ulo, pikit ang mata. Dakilang Diyos, salamat Lord sa inyong salita na binigay niyo po sa amin, na kung saan ito po ay aming gabay at ito po ang aming ginhawa at tinuturuan niyo kami Lord. Ngayon man din, tinuturuan niyo kami na magbigay ng isang araw ng pagpupuri at pasasalamat sa inyo, na hindi kami makina at hindi kami robot, kundi kami po ay tao at nangangailangan din ng araw ng pahinga. At paninumbalik sa inyo at pagsusuri ng aming mga gawain, Lord, pag-review ng linggo at yung mga hinaharap namin na pagsubok, maaari naming dalhin sa inyo. Kaya Lord, salamat sa Panginoong Jesucristo na siyang naggawa ng gawain patungkol sa kaligtasan at lahat ng umaasa sa Kanya ay maaaring pumasok sa kapahingaan ng kaluluwa. Salamat Lord sa tulong ninyo. Basbasan po ninyo ang salita ng Diyos sa puso ng tao dito'y mamunga ng maraming bunga sa kanila Lord. At gamitin niyo po sila sa inyong kaharian. At sila po ay magbigay ng kaluwalhatian sa inyo. Salamat dakilang Diyos. Tulungan niyo po ang bawat isa na nandito Lord. Hilom para sa mga kailangan ng hilom. Panustos para Lord sa aming mga pangangailangan. Lord, i-bless po ninyo ang aming mga anak Lord. Ang aming mga mahal sa buhay. Lord, bless po ninyo ang aming mga magulang. Bless po ninyo ang aming mga kamag-anak, Lord. Ang aming sambahayanan, Lord. Tulungan niyo po kami, Lord. Kayo po ang gumawa ng paraan upang sila po ay makalaya na, Lord, at may tuwid nila ang mali. At kami po ay hindi makakalimot na magbigay ng pasasalamat at pupupuri sa inyong kabutihan sa amin. Salamat, Lord, sa Panginoong Jesucristo na siya ay namatay, nilibing at muling nabuhay upang magbigay ng pahinga sa aming kaluluwa.
Tunay na siya. Si Yesu Cristo ay sabat namin. Salamat, Lord. Bless mo niyo kami, alang-alang kay Yesu Cristo. Amen. Amen. So, salamat. Wala na akong mic. Pero mabuti natapos naman yung message. Meron akong babasahin. Kung maaari, pakibasa, tapos pakipasa na lang sa iba. Pag nakalaya na kayo or whatever, hanapin nyo yung church namin. Dito kami sa Tuktukan. Gusto namin maging tulong sa inyo. Salamat po sa inyo.